Sa Central Visayas, meron kaming nabalitaan. May naghahari raw sa kalsada ng mga sasakyan. Kaya't amin itong sinundan at inimbestigahan. Narito ang aming natuklasan. Sa paglibot ng investigador ng bayan sa iba't ibang reyon sa Pilipinas, ang mga kapuso natin sa Central Visayas ang sunod namin pinaglingkuran. Mr. Mike Enriquez. Excuse me po. Kabilang sa aming serbisyong totoo ang pagbibigay ng konting inspirasyon sa mga estudyante ng University of San Jose, Recoletos. Why do you watch a newscast or listen to news on radio? Because of the content. Because you believe what is in the newscast. Halos 300 kapusong Cebuano naman ang nabigyan namin ng libreng payong legal at samot-saring sumbong ang natanggap namin. Kabilang na ang umaarangkadang reklamo tungkol sa umano'y kambal plaka na pumapasada sa kanilang mga kalsada. Ang tinutumbok ng reklamo nila, itong Ceres Liner. Feeling hari daw kasi ng kalsada na kung makaasta, okay lang ang kambal plaka. Marami po silang kambal na plate number. Hindi lang kambal, kundi mayroong triple o quadro na plate number. Mga improvised plate. Sa isang bus, mayroong 6. May isang bus, mayroong 5 na pupunta ng northbound. At saka yung isang plate number ay pupunta ng southbound. Para makumpirma ang mga nakarating sa aming sumbong, unang pinuntahan namin ang Cebu City North Terminal. Kung dami ng bus dito ang pag-uusapan, ikaw na nga, Ceres, ang bida. Pero bigla kaming napapreno. Kami nga ba ay namamalikmata? Ang dalawang bus unit ng Ceres na may body number 8602 at 8196 parehong may plakang JBJ 533. Oh my golly! Nakatenga ang isa samantalang naghihintay ng pasero ang isa pang bus nila. Dagdag ng aming informante bukod sa nampunan ng aming kamera, may karagdagan silang ebidensya na may iba pang mga bus na kambal plaka ang drama. Ang mga pasero nila wala namang uwang sa kabit-kabit na peligro sakaling madisgrasya sila. Alam namin itong basta series o dito. Itong bus na ito talaga rehistrado at saka malaki itong. Very bad because first of all, the insurance company, if it is insured, will not pay the insurance if that bus has anomalies in its franchise, in its identification to the plates. Yan, bumayad yung insurance. Paano yung mga pasahero? Ang tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Central Visayas ang sunod naming pinuntahan. Napapreno rin sila na makita ang mga dala naming ebidensya laban sa kumpanyang umano'y may kambal plaka. Illegal daw yan at hindi dapat tularan ng iba. Based on your presentation, ito talagang violation na. Violation talaga kasi nandito nakikita natin kambal plaka, operating outside line. So hindi naman pwedeng mapipicture yan kung hindi talaga nila ginagawa. We go to check the chassis number if it coincides sa plaka. At para mapahinto ang inihinalang paglabag ng Ceres Bus, ang Land Transportation Office o LTO Region 7 naman ang susubot na operations team. Sa North Terminal, nagsagawa ng tinatawag na random inspection ng LTO. Actually, meron kasing cases na may green plate at may authorization, especially yung mga substitution of units, no? Okay. But we're going to inspect it. Nakalusog at malinis ang detalye ng mga naabutang Ceres Bus. When our personnel goes out in the field, they tend to hide and they basically transfer one operation to another part, no? Kasi sa Cebu, there are only 2 parts, north and south, which is basically yung maraming trucks, no? Ngayon, ang ginagawa nila, pinatatakbo at not the same route.
So we have to field our personnel. Nagiging cat and mouse yung laro nito. Pero teka, may bus dito na hindi nakalusot sa inspeksyon. Ayon sa LTO, hindi tugma sa kanilang talaan ang chassis number, body number at plaka nito. Hindi mo? Hindi, iba eh. Yung GWS 179. Tapos, illegal transfer. As of this time, illegal transfer yan. As of this time. But we have to re-investigate sa documents yan because there might be cases na kolorom siya, there might be cases na out of line siya. Kaya ang baksak na bus sa impounding area ng LTO. Formal din at dumulog ang grupo ng mga bus operator sa tanggapan ng LTO. Notification o kagano ng mga financial report maaaring sa LTO ano tayo investigasyon sa ahensya ni kay duwa man nila iurong ang pagkagan sige magyapong operate ang kolorom. Sa talaan ng LTO Region 7, isa sa kanilang problema ang tinatawag na duplication o pagkakadoble-doble ng mga plaka o ang illegal transfer of plate. Kabilang daw sa mga pinagmulta na ng LTO dati ang Ceres Liner. Umabot ng, I think, 241,000. Kadalasan, yung nagpataas sa penalty na was the illegal transfer plate and the colorum violation. Ang pamunuan ng Ceres Liner na pag-aari ng Valyacar Transit Corporation, pinabulaan ang may mga bus silang kambal plaka. We don't have duplicated plates on the ground as of now. We're trying to eradicate this problem. Matagal na raw itong nangyari at wala silang ganitong problema. There were duplicated plates before. In fact, we have had so many apprehensions from the LTO. No? We paid big penalties for these cases. Os, bitaw. Ang tama, magkakaibang plaka dapat ang gamit ng inyong mga bus. Pero sa aming nakita nitong mga nakaraang araw, may magkakatulad na plaka. Hala! Na-install na lang ang maintenance, magkamali-mali pagpagawa sa unit, pag-supply ng keepers, ang yung papel na paraan yan nga unit, ano ba? Mag-13, sir? Ay ampot, unsa man, uy! Mukhang kayo rin po nakakagulatan at nakakalituhan na. We have to make some corrections and then it's high time also that we impose disciplinary actions on airing personnel. Nakasaad sa LTFRB memorandum na bawal ang paggamit ng parehong plaka sa magkaibang sasakyan. Ang sino mang mapatunayang lumabag dito maaaring kansilahin ang prangkisa. Sana isipin po natin hindi lang ang kota sa kita, kung hindi pati ang kaligtasan ng mga paserong may inuwi ang pamilya. Di ba? Sa ating mga kapuso sa Central Visayas, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Sumasaludo po kami sa mga nakasama namin mga volunteer lawyers na nagbigay ng libreng serbisyo sa free legal consultation ng investigador sumbungan ng bayan sa Ayala Center sa lungsod ng Cebu. Mga kapuso, para sa inyong mga sumbong, maaari pa rin kayo magpunta sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes o di kaya tumawag o mag-email. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon, kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.